Alright, pero syempre, ito naman, meron tayong aabangan. At ngayon nga, syempre, buwan ng wika ngayon, di ba? Buwan ng wika ngayon. Oo, buwan ng wika ngayon. Syempre, alamin natin kung bakit nga ba ito mahalaga at importante. Ano nga kaya ang reflection nito? Bakit sumasalamin ng wika sa ating kultura? So, alamin natin yan. Of course, makasama natin this morning. Let us all welcome Professor Carlos Statel, isa pong anthropologist mula sa UP Diliman. Good morning, Prof. Welcome to Good Morning, Boss. Sa inyong dalawa sa mga nanonood sa inyo. Professor, siguro una natin tanongin, ano ba ang importansya ng wika, kahalagahan ng wika sa kultura natin bilang Pilipino? Okay, mahalaga yung wika kasi tinataglay nito yung galing, talino, kaalaman, kasanayan ng hindi lang ng mga Pilipino, kundi kung sino man ang nagtataglay ng isang particular na wika. So, dito na-express, dito na ipapahayag ang kanilang galing, talino, kaalaman. Sa amin nga sa anthropology, hindi mo talaga sinasabing lubusang maunawaan ng isang kultura kung di mo alam ang kanilang wika. Kailangan masuri mo muna ang wika para lubos na maintindihan natin ang isang kultura. Pero, Prof, bakit ba natin kailangan i-celebrate ang buwan ng wika sa tuwing papasok ang Agosto? Siyempre, may historical background ito, no? Dahil I think related ito sa pagdiriwang ng Quezon City Day, ganyan. Noong 1930s, ipinahayag, itinatag, o ano man yon yung national language na kung saan pagyayamanin ng iba't ibang wika at magkakaroon ng isang base, naging Tagalog ngayon, na siyang tatanghalin bilang at ide-develop bilang pambansang wika. Kaya tuwing Agosto ginaganap. Mahalaga yung pagsa-celebrate ng wika kasi ito yung nagpapakita ng ating identidad. Tulad din ng kung paano ang wika sa iba't ibang parte ng mundo ay nagpapakita rin o refleksyon din ng identidad ng particular na grupo ng tao. Yes. Sir, siguro maganda na mailinaw natin kasi I'm sure marami sa mga nanonood natin, lalo na yung mga kabataan, hindi na naiintindihan kung ano talaga ang wika. Kung may iba na misinterpret yung wika as dialect, as language, so paano ba natin ito ma-differentiate? Okay, ang ibig sabihin lang ng wika kapag nagsalita ka at nagsalita ako at nagkaintindihan tayo, in general, tayo ay nasa loob ng isang sistema ng komunikasyon na tinatawag ng wika. Kapag ang sinasalita ko naman ay naiintindihan mo at somehow related sa sinasalita mo, ito yung pinasabing variations ng isang wika na tinatawag ay dialect. Kung minsan na pag-mix yun, na paghahalo-halo, pero dapat siguro itama na rin natin yun. Na maraming mga wika at ang variation sa loob ng wika ay tinatawag na dialect. Pero, Professor, paano naman po nakaka-apekto yung wika sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao? Nakakatuwa yan kasi ang tingin ng marami na parang wika, ano lang yan, parang sinasalita ko lang yan. Pero hindi nila na-realize na may angking kapangyarihan o taglay na puwersa ang wika para i-shape yung ating behavior, ating ugali. Halimbawa na lang sa simpleng sa kalsada, yung ganon, na may karato lang, bawal tumawid dahil nakamamatay. Minsan parang disregard, hindi pinapansin. Pero kapag nung pinalitan ito ng bawal tumawid, may namatay na rito, mas siguro medyo natakot. Mas nakakatakot. No? Iba yung naging dating interpretation. Maliit lang na example kung saan papakita na yung wika may puwersa. Pwede kanyang hubugin, pwede kanyang i-shape sa iyong pag-iisip, pag-uugali. In other words, bawat isang wika, isang sistema ng kaalaman, isang sistema ng kahulugan na dun nakalagay yung emphasis ng isang kultura sa ano ba yung mga pinahahalagahan natin. Okay. And of course, Professor, may mga issues tayo ngayon kung ano nga ba talaga yung national language na meron dapat ang Pilipinas. So ano pong opinion niyo about this? Ang nagiging parang issue ay pagkatapos ng mahaba ilang dekada na pinapayaman ang national language, parang may mga pagtutol pa rin na kung bakit ito ay nakabase sa isang wika sa Luzon. Ito nga yung Tagalog. Siguro ang kailangan kasi yung dapat nangyari ay napagyaman ng iba't iba pang mga wika sa Pilipinas kung saan nag-contribute din sila sa pagbubuo ng isang national language. Yung bang hindi lang natali o nabase sa Tagalog. Pero masasabi natin na nag-develop na ang gusto
ang national language at hindi na rin ito masasabing purong Tagalog at napakalawak na nasaklaw ng pambansang wika natin mula Batanes hanggang Sulu ay naiintindihan to. Ang mass media ay ito ang pangunahing ginagamit. Hindi ka pwede mag-artista sa Pilipinas kapag hindi ka nakakasalita nito, yung mga galing sa ibang bansa, napipilitang ano ito. Mag-aral ng Tagalog. At ang binabasa, mga broadsheet o tabloid ay nasa wikang ito. So malawak na ang inabot nito sa pagdaan ng panahon. Yes. Professor, ang gusto ko matanong, kumbaga, kamusta na ba ang wika natin ngayon sa ating bansa? Kasi alam natin na pabago-bago ang panahon. Dahil syempre yung mga kabataan natin masyadong inclined na nga sa modern technology at yung influence syempre ng technology sa kanila. Minsan, very colonialized na ang pag-iisip nila at nakakalimutan na nga nilang magsalita sa kanilang sariling wika. So, ngayon, paano ba natin sinusolusyonan ito at ano ba yung current situation? Isang katangian kasi ng wika, no, na bukas ito eh. Ang isang wika ay sinasabing buhay kapag patuloy itong tumatanggap ng mga pagbabago at nag-a-adapt sa nagbabagong panahon. Hindi dahil umaangkat tayo or kumukuha, humihiram ng mga wikang banyaga ay hindi na ito ang ating wika. Kung napansin nyo, kapag nag-code switching tayo o di kaya gumagamit tayo ng foreign na language, ay nasa sistema pa rin ng kaisipan ng kultura natin, nasa grammar pa rin ng Pilipino. So, napakabukas kasi ng ng wika at kultura natin. Kaya na ipapasok lang natin ng madali. So, hindi ito masyadong problema, pero kailangan lang ay may sapat na pag-unawa at pag-intindi sa ating sariling mga wika, pambansang wika at kultura. Alright, so nakita natin na talagang malawak, Sandro, at malaki yung epekto ng pagsalamin ng wika sa ating kultura at napakahalaga talaga ng ating wika. Pero may isa nga nagsabi na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malansang isda. So, Prof, ano bang pag-unawa nyo dito sa katagang ito? Totoo yan, no? Kasi ang bawat isang, so tama ang statement na yan, kasi bawat isang wika ay masasalamin mo rito kung sino yung mga tao. Kapag may sarili kang wika tapos hindi mo siya kinikilala, di parang hindi mo na rin kinikilala ang sarili mong pagkatao, sarili mong lipunan, sarili mong lahi, sarili mong heritage. Okay. Sir, ngayon siguro baka meron tayong mensahe para sa ating mga manonood ngayon. Sineselebrate natin ang buwan ng wika. Unang-una sa lahat, i-enjoy natin na ang katotohanan na tayo ay mayaman sa mga wika. Hindi ito hadlang sa ating kaunlaran, hindi ito hadlang sa ating pamumuhay, bagkus bahagi ito ng ating pagkatao at hindi naman iba-iba mga wika natin. Marami tayong mga wika pero nasa isang heritage lang tayo. In prehistory, tinatawag itong Austronesian languages. So, Tagalog, Mapa-Bisaya, Mapa-Ilocano. Mayroon silang pinanggagalingang ugat, common na roots. Ito nga yung Austronesian languages. So, hindi tayo iba-iba, kundi may pagkakapare-pareho ang mga ito. Alright, thank you so much for joining us this morning. Ang dami natin natutunan, Sandro. At kahit man anong pong panahon ang dumating, at dapat matuto tayong pahalagan at mahalin lalo ang ating sariling wika. Again, thank you so much for joining us this morning. That was Professor Carlos Tatel, anthropologist po mula sa UP Diliman. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyo.